Good morning sa inyo mga ka-churba. Ito ako nakapwesto sa dulo. Kasi naambon dito. Naambon kasi yan. Dito lang ako ngayon na pwesto muna. Kasi nauulanan tayo dito diday. Tara, tayo na magkape muna tayo mga ka-churba. Wala pa sila, batutay na sila Zoe at Simon. So, napachika lang ako. Kasi, dahil dyan, kaya tara nang mag-kismis kahan na tayo. Wala kasi sila Zoe at Simon. Mahilig silang pagkukuhain yung picture. Picture ng parents ko tsaka ng mga kapatid ko. Sa totoo lang, ang dami-dami naming picture dati. Kasi 'di ba uso ngayon dati mga camera. Bibili ka pa ng yung nabili pa ng mga yung pang sa camera. Nabili ako dati lagi. Araw ay kada may okasyon o may outing or may tawag doon basta yung bunso kong kapatid, mahilig yan magpa-picture, mag-post ng mga picture niya. Grade 6 siya. So, meron kasi siyang alaalang picture sa akin. Kukunti lang yung mga picture na nasa pamilya ko kasi dati sa taon-taon tinatago ko lagi yung mga picture na nakatago. Hindi inaasahan na nawala. Hindi siya nawala. Kasi dumating ang time na nagkaroon ng bagyo dati. As in yung bahay namin, as in inabot na hanggang dito ang tubig. So lahat ng mga gamit, hindi na muna inuna. Ang mga inuna, yung mga kapatid ng kuya ko dati, yung mga papers, yan mga inuna talaga dati. Tapos, kunti lang yung mga picture na tawagan, na-save. Kunti lang yung mga na-save na picture kasi ayun yung mga nasa tawag dito, nasa gamit. Lahat ng nakuhang gamit na na-save sa bahay, may mga picture na So, naalala ko lang kasi si Simon at si Zoe, every time na natambayan sa bahay, tinitingnan nila yung mga picture kasi hindi nila kilala eh. Ang laging may picture sa akin na nakasave, papa ko, tsaka si Totoy, yung bunso namin. So, yung nagkaroon ng sakit yung tatay ko, as in talagang malala na yung sakit ng tatay ko dati. So, ang ginagawa ng tatay ko, wala siyang labas sa bibig niya, ang bunso namin kapatid. Gusto niya lagi yung kapatid kong bunso, yung lalaki. So, ayaw niya na mawala sa tabi niya yung bunso namin. So, may mga time na hindi naman kami nagtatampo kasi may sakit na yung tatay ko. Basta, lagi namin binabantayan yung tatay namin kasi nga malala na yung sakit niya eh. Tapos yung bunso namin, yung tipong parang iisa lang yung anak niya. Yung may sakit siya. Para siyang may isang anak lang na gustong-gusto niyang kasama lagi yung bunso namin kapatid. Kasi noong time na yung grade 6 pa lang yung kapatid kong bunso. So, sa hindi inaasahan na mga ilang linggo na dumating, lumala na talaga yung tatay ko. May mga ganun pala talaga. Pag malapit nang mawala, sinusundo talaga. Pero sa tatay ko kasi ang nagsusundo sa kanya yung nanay at tatay niya. Lagi siya sinusundo ng nanay at ng lolo at lola ko ang bisita niya. Na talaga nagpabihis na siya sa amin, parang aalis na raw siya. Siyempre, tahimik lang kami, pero naiiyak kami. Siyempre, para sa amin, parang paalam mo talaga siya. Hanggang sa dumating na time na gusto niya, bantayan namin yung bunso namin. Yung bunso namin kapatid. Hanggang sa dumating sa time na nawala na yung tatay ko. Siguro mga ilang buwan. Siguro 3 months. Bigla-bigla nagkaroon ng sakit yung kapatid kong bunso. Hindi namin inaakala na may sakit siya kasi malakas ang katawan ng kapatid kong bunso. Dumating sa point na pumunta sila sa isang birthday yan ng lola ko. Bumisita sila doon. After nilang magkainan sa birthday yan, umuwi na yung bunso namin, kasama niya yung ate niya, isa kong kapatid na bunsong babae. So umuwi na sila sa bahay. Hindi namin, nung time na yon, pagdating niya sa bahay, nagkakasakit yung kapatid kong bunso. Hindi namin akalain na, as in talagang matindi ang sakit niya. Hindi namin alam bakit siya nagkasakit kasi malakas siya nung time na yun. Excuse me. So after nun, siguro mga panibagong araw, as in talagang hindi na siya makatayo. Hindi namin inaasahan bakit. Sakit niya kasi grade 6 pa lang yun eh. Grade 6. Tapos
Tapos yung pangatlong araw niya, nung nanggaling siya sa isang birthday yan ng lola ko. Yung pangalawang araw, as in talagang malala na yung sakit ng kapatid ko. Na hindi na siya makaano, naka-diaper na siya kasi hindi siya makabangon. Ngayon, dumating sa point na sinasabi niya na, Papa, sasama na ako. Hindi namin akalain kasi tinitingnan lang namin na ano. Kasi alam namin, nagkalagnat lang siya noon yung time na yun. Sabi niya, Mama, kunin mo na ako, Papa. So yung time na yun, yung papa ko daw, naandun din sa kwarto. Yung papa namin, naandun sa kwarto, sa kabilang side, yung isang engkanto. Isang engkantong maitim, as in maitim. So yung bunso namin, iyak na kasi gusto na siyang humingi ng tulong sa tatay ko kasi kinukuha siya ng isang engkanto na maitim na ayaw na sumama kasi sinasama siya ng isang engkanto. So dumating sa point na humingi na kami ng tulong para dalhin siya sa ospital. So sigaw lang siya ng sigaw na, Papa, dalhin mo na ako, ayoko na dito kasi sasamahin ako nung engkanto, yung lalaki. Na gustong-gusto daw siya ng engkanto, ayaw niya. Kaya dumating ng time na yun, nandun daw yung tatay ko at saka yung engkanto. So, dinala namin siya sa ospital. Tinulungan kami ng isang kapitbahay namin na may sasakyan. So, as in, dinala namin sa ospital. Nasa trabaho ako ng time na yun na hindi talaga ako ready magtrabaho kasi masama yung pakiramdam ko. So, pagdating niya sa ospital, dumating sa point na hindi namin inaasahan na yun na pala, yung pinakahuling gabi na yun, na bago siya dinala sa ospital, as in, bumigay na siya. Oo, hindi namin alam kung ano yung nakuha niyang sakit. Na, chinek ng doktor na nagkaroon daw ng sakit, nagkaroon ng puso, nagkaroon ng sakit sa puso, na biglang umano wala naman sa lahi namin yun eh. Dahil din dun sa bahay na yun. Diba? Kasi dun nga yung bahay na tinirahan namin, as in talagang, tao talaga ang nag-ano talaga, na napakadaming sumpa sa bahay na yun, na hindi talaga namin naasahan. Pero dead ma kami sa bahay na yun. So, dumating sa point na, as in, wala na talaga yung kapatid kong bunso. Yung pagdating sa time, sa unang gabi na inano siya sa bahay namin, nakakabaong na siya sa bahay namin. May bumisita siya sa bahay namin nun. So yung bisita na yon na dumalaw doon, kasama ng lola ko, malapit siya doon sa bahay ng lola ko, malapit siya. So pagpunta niya sa bahay namin, doon amano siya, kasi nga may nakakabaong na yung kapatid kong bunso. So nakita nung matandang isa na, nakita niya yung batang yon na lumalakad, wala ng ulo. Hindi na namin akalain na siya mismo nakakita sa kapatid ko bago siya nagkasakit. Kasi galing nga siya ng birthday. Galing siyang birthday ng lola ko. Pag uwi niya, napadaan siya doon sa taong yun. Yung taong yun pala mismo, nakakita na may lumalakad sa harap niya na walang ulo, yung isang bata. Pero ang point na yun, bakit hindi agad siya nagsalita? Di ba ganun? Kaya pag mga ganun kasi dapat nagsasabi agad. Nakakaloka. Siyempre, dumating sa point na nagsalita din ako. Ako ata nagsalita nung dati na, bakit hindi kayo nagsasabi? May nakita pala kayong ganun, bakit hindi kayo nagsasabi? So parang dead ma lang. Kasi nung time na yun talaga, nagaling siya sa birthday ng lola ko, pag uwi ng bahay. As in talagang dead, ano na siya, wala na siyang masama na yung pakiramdam niya. Hanggang kinabukasan. Siguro yung kinabukasan, as in talagang bumigay na agad siya. Marami talaga kaming nagtatanong kung ano nangyayari sa ganyan. Kasi sa mga naging kapitbahay namin doon, ang ano nila sa amin na umalis na kayo sa ano na yun dahil na malas nga yung bahay na yun. Kaso yung nanay ko noon kasi, ano pa yung nanay ko noon eh. Pero deadline lang yung bahay. Pero dumating sa point na inawala na nga yung kapatid kong bunso. Na kung totoo ba talaga na nakuha siya ng engkanto. Gawa ng ano, nung time na yun, kasi mahilig yun sa mga puno, kasi sa kapitbahay namin may mga puno doon. Tapos may kuhaan doon ng tubig. Yung kapatid kong bunso, nakuha doon lagi ng tubig. Yung pala, may engkanto pala doon na nakatira na lalaki. Kasi yung bago nga bumigay yung kapatid kong bunso, yung mismong lalaki, ang kumukuha ng kapatid ko. Hindi namin alam kung totoo talaga kasi nagulat namin doon ay biglaan talaga siyang bumigay nang hindi namin asahan. Yung nakakabaong nga siya, as in, ang bilis niyang magkaroon ng mga alam mo yun, parang mga,
Ba yun yung parang, ano ng, ano yun? Hindi ko talaga masabi. Nahirapan ako mag-ano kasi hindi ko maintindihan. Ay, hindi siya bubuyog eh. Gagamba. Alam mo yung ano ng gagamba na parang pag umano yung isang gagamba na ano siya ng balot-balot, parang ano. Nagkaroon ng ganun yung nagkaroon ng kapatid kong bunso. Nasa kabaong siya na talagang para siyang puro na siyang ano ng gagamba. Parang ganun. Hindi talaga namin inaasahan. Dumating sa point na yung bago bumigay yung tatay ko dati na gustong-gusto niya kasama yung kapatid kong bunso. Kasi mahal naman yung kapatid kong bunso eh. Na ayaw niyang mawala yung kapatid kong bunso at baka makuha ng iba. So, yung nawala nga yung tatay ko after ng ilang months, siguro 3 months, yung kapatid na bunso, ang bumigay na sa amin din. Kailangan talaga nakakatakot din talaga na may makikita kang tao na dadaan sa isang mismo, may dadaan sa iyo na nakikita ka, kahit na hindi mo dadaan mismo, basta may makita ka talaga, na nakakita ka na walang ulo, nakakaano din. Pera saan? Nakakatakot din talaga makakita ng mga ganun, na mahirap biglang magsabi na ganito ang sitwasyon mo, ganito ganyan. Parang nakakatakot na nakakaano rin na magsalita sa isang tao na makikitaan mo ng ganyan. Kaya lang, syempre, maganda pa rin talaga na agad-agad magsalita, magsabi, yung kung sino man yung makakita. Di ba ganun? Pero pag dead maka, di pungal, wala ka rin, nakakaloka. Kaya yun, dumating sa point na nawala talaga yung kapatid kong bunso. After na mga siguro 3 months, bunso kong kapatid ang bumigay. Yun. Sa ano naman, sa panaginip naman ng isa kong kuya, talagang kakasama ng bunso ko, yung papa ko. Nagkita sila. Kasi sinundo na rin ng kuya ko, ng papa ko. Kaysa daw ako wala engkanto. Kasi parang na-engkanto nga daw. Ako nakakadud mo. Yun lang, napachika lang ako. Kaya, katok lang. Sa napanaginipan ko. Kakachismis lang nila ng mga pamangkin ko. Kakatingin ng mga picture kasi hindi nila kilala eh. So, pag nakakita sila ng mga picture, tinatanong nila kung sino to, sino ganito. Sinong lolo yan, sinong tita, sinong tito. Kasi hindi nila kilala. Yun lang, nadad mo ko lang. Nachismis ko lang. Yun, dahil may mga chismosa na rin dito. Kaya tapos na.